Naimbag na aldaw kada kayo amin and welcome sa Usapang Tito Manny. Tuloy-tuloy pa rin po ang drama sa ating political landscape at nakasentro po ang mga balita sa Marcos Duterte feud. So namili lang po ako ng ilang issues na gusto kong bigyan ng sarili kong reaction. Unang-una po doon sa mga nagpaparesign kay Vice President Sara Duterte. It is all over social media. Dumadami po ang humihingi na mag-resign na si VP Sara bilang DepEd Secretary at isa na po rito si former Senator Antonio Trillanes IV. Then matatandaan po natin na kasabay ng bagong Pilipinas kick-off rally na inilunsad ng Malacanang noong linggo, sinabayan din ito ng kampo ng mga Duterte na nagsagawa ng pagtitipon sa Davao City at tinawag nila itong prayer rally na hindi ko maintindihan na bakit imbis na prayer rally ay naging paninira rally, kung saan minurat ininsulto ng mag-aamang Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ni former Senator Trillanes, pagkatapos ng kaguluhan ng linggo, minura at ininsulto na ng tatay at mga kapatid mo, tapos kapit toko ka pa rin as DepEd Secretary? Konting hiya naman, mag-resign ka na as DepEd Secretary, please. #Sara resign. Kayo ba, sa tingin niyo dapat bang mag-resign si VP Sara bilang DepEd Secretary? Well, sa ganang akin, hindi po. Unless si President Bongbong Marcos na ang magsabi sa kanya na umalis na siya sa pwesto niya. Dahil sinabi naman ni VP Sara sa kanyang speech, sa kabila ng lahat, hindi ako kailanman panghihinaan ng loob. I will stay true to my work at the Department of Education unless the President says otherwise. Dahil para po kay President, intact pa rin po yung unit team. Para po sa kaalaman ng marami, sino po ba ang unit team? Hindi po ba si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte? Hindi po kasama dyan yung mga alipore sa paligid. Alam naman po natin since the start, ayaw po ni ex-President Duterte kay President Bongbong Marcos. Kaya nga during the campaign, kung ano-anong tinawag niya dito kay President Marcos, kesyo weak leader, kesyo gumagamit ng cocaine. So, meron bang bago dyan sa aligasyon ni ex-President Duterte na ang ating presidente ay isang drug user? Panahon pa ng kampanya. Yan na po ang sinasabi ni ex-President Duterte. So, hindi na po nakapagtaka kung yan pa rin ang kanyang ilalabas at ipapahayag at ipapakalat ng ating presidente ay isang drug addict. Pero kung kayo lang po ay magre-research, napakadali pong mag-research sa internet, hanapin nyo lang yung masamang epekto ng cocaine sa kidneys. Paalala po ulit, ang ating pong presidente, iisa na lang po ang kidney niyan. Kung dun sa taong may dalawang functioning kidneys, ay napakasama po ng epekto ng cocaine sa kidneys natin. Ito pa kayang iisa lang ang functioning kidney? At sa edad ng ating presidente, yung pagiging drug addict will take its toll. Mahahalata po sa presidente natin kung siya ay drug user. Kaya dun sa mga naniniwala sa sinasabi ni ex-President Duterte, hindi ko naman kayo masisisi. Pero mag-research naman kayo ng sarili ninyo. Open po ang internet. Magtanong kayo sa mga doktor para malaman nyo kung ano ang masamang epekto ng drug use sa ating katawan. Lalo na kung kayo ay senior na at kayo ay meron na lang isang functioning kidney. So pagpalagay na natin na marami ang humihiling na mag-resign si Vice President bilang DepEd Secretary, ang tanong, yan din ba ang gusto ng ating presidente? Hindi po, dahil sabi po dito sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. emphasized that despite the allegations of being a drug addict directed at him by former President Rodrigo Duterte, his rapport with Vice President Sara Duterte remains unscathed. So makikita po natin kung anong klaseng presidente meron tayo. Talaga pong ang gusto niya ay unity na kahit na pilit na sinisira ng ibang tao, including ex-President Rodrigo Duterte, para po kay Ferdinand Marcos, intact pa rin po ang unity. Dahil paalala po natin ulit, ang unity po, Ferdinand Marcos Jr., Sara Duterte. Hanggat hindi sila nagsasaulian ng kandila, so to speak, or yung makarinig ka ng mga pagbabatikos galing sa isa't isa, kalimutan po natin yung sinasabi ng ibang tao dyan. Dahil para sa kanila,
intact pa rin po ang unity at yan po ang aking pinagdarasal. So what kung ayaw nang makipag-ayos ni former President kay Bongbong Marcos? Tapos na po ang termino niya eh. Hindi na po siya presidente. Si Bongbong Marcos, may I remind everybody, siya na po ang presidente natin. Akala kasi ng iba dyan, malalaro nila at mapapaikot nila sa palad nila ang ating presidente. Dahil ang tawag nga nila, weak leader. Dun sila nagkamali. Hindi nila akalain na may sariling paninindigan ang ating presidente. So, wala silang ibang choice kundi pabagsakin ang gobyernong ito in the hope na sila ay bumalik sa power. Then ano pa ba ang ibig sabihin yan? Gusto nilang mawala si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Naturally, ang papalit dyan si VP Sara. Di makakabalik nga naman sila sa pwesto. Imposibleng hindi sila makialam kay VP Sara kung sakali man na magtagumpay sila na maiupo si VP Sara bilang presidente. The way things are going, sa pinapakita ng mag-amang Duterte, sinasabi nga ng nakararami dyan, they are hungry for power. Ako, ayoko pong isipin yan. Then again, para sa akin, pinapanalangin ko na magkaayos-ayos lahat. Dahil ang nangyayari pong bangayan between the Marcoses and the Dutertes, well, actually, hindi po bangayan eh. Dahil hindi po nakikipag-away si President Bongbong Marcos. Ito pong mga Duterte ang inaaway si President Bongbong Marcos. So kung tutuusin, wala pong bangayan na nangyayari. Akala lang nila, mabubuli nila ang ating presidente. Hindi. Nakita nila na yung sinasabi nilang weak leader ay lumalabas pang mas malakas kaysa sa kanila. So, kailangan bang mag-resign ni VP Sara as DepEd Secretary? Well, according to our President, hindi po kailangan. At nakita nyo naman kung anong klaseng tao si President Bongbong Marcos. Well, sa bagay nasanay naman na siya. More than 3 decades, inaalipusta ang pangalang Marcos. Walang ginawa ang mga kalaban ng mga Marcoses kundi sila ay yurakan, alipustahin at sirain ang pangalan. Pero nagtagumpay ba sila? Well, noong mga panahon na yun, oo. Pero lumitaw din po ang katotohanan. Sino ba ang victorious ngayon? The Marcoses. At nakikita natin sa ugali ng ating presidente, he is really peace-loving at gusto niya ng unity. Kahit na gusto ng wasakin ng mga Duterte, ang Marcos-Duterte partnership. Huwag niyong sabihin hindi. Sa mga kinikilos ni ex-President Rodrigo Duterte, ano pa ba ang ibig sabihin nun? So kahit na anong pagbabato pa ng pagmumura at pang-iinsulto ang ginawa nila, andito pa rin po ang ating presidente. Killing them with kindness. And that is a true mark of a statesman. Uy, si Baste Duterte po ay nag-sorry na. Yun nga lang, kay Senator Amy Marcos. Bakit kay Senator Amy nag-sorry si Baste Duterte? Kasi sa tingin niya, nasaktan niya ang damdamin ng ate, super ate ni President Bongbong Marcos. Pero ano ang naging reaksyon ni super ate? Pinagtanggol pa niya si Baste at sinabi niya na alam niya kung saan nanggagaling si Baste dahil kahit na kayo, kung makukulong ang tatay mo at ang ate mo dyan sa ICC, hindi ka ba naman mababagabag? Pero parang sa speech ni Baste, ang sinabi niya ay tamad si President Duterte at wala daw pagmamahal sa bansa. Paano napasok yung ICC? O sige, pagpalagay na natin, nababagabag si Baste Duterte dahil may posibilidad na makulong ang tatay niya at ang ate niya sa ICC. Pero sa tingin ninyo, papayagan ba yan ni President Bongbong Marcos? Makailang ulit na pong sinabi ng ating presidente, hindi niya po papayagan ang kanyang gobyerno na makipag-cooperate sa ICC. At kung maglabas man sila ng warrant of arrest, hindi po nila i-enforce yan. Ano pa ba ang gustong marinig nitong mga Duterte na to? O, Senator Amy, hindi mo ba narinig ang mga sinasabi ng kapatid mo? Na 100th time niya nang sinabi na walang jurisdiction ang ICC sa bansa natin. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Pinalalabas niyo kasing mahina ang ating presidente. Masyado niyo siyang ina-underestimate. Naku, napakadami na po ang humihiling yan. Sa ginawa ng mga Duterte kay President Bongbong Marcos, pabayaan na daw ang ICC. Pabayaan na daw na makulong si former President Duterte. Pero sa tingin niyo, papayag si President Bongbong kahit na po ganyan ang tinrato ng mag-amang Duterte sa kanya. I doubt kung gagawin niya ni President Bongbong Marcos. Pero malay din natin, pag sumobra naman na at napuno ang ating presidente, abay wala siyang ibang magagawa kundi ang pabayaan na nga ang ICC na mag-conduct ng investigasyon sa Pilipinas. Total, ginaganyan naman siya ng mga Duterte.
Pero hindi po ganun ang ating presidente. Meron po siyang isang salita nung sinabi niyang hindi siya papayag na makipag-coordinate ang gobyerno sa ICC. Paninindigan niya po yan. So, ang nakakalungkot lang dito kay Super Ate, maiintindihan po natin si VP Sara, pinagtanggol niya yung kanyang kapatid at sinabing out of brotherly love, kaya daw nakapagsalita si Baste at pinagre-resign ang ating presidente. Itong si Super Ate, ipinagtanggol din ang kapatid ni Vice President. Pinagtanggol niya si Baste. Sino magtatanggol kay President Bongbong Marcos? Kaya tayo pong mga loyalist, tayo pong mga supporters ni President Bongbong Marcos, huwag po tayong titigil para protektahan ang ating presidente. Dahil sa mga kinikilos ni Super Ate, hindi ko naman talaga maubos maisip bakit nagkakaganyan si Amy Marcos. Sabi naman niya, sila ni Ferdinand Marcos ay hindi pwedeng paghiwalayin dahil sila ay Marcos. So ibig niya sabihin, blood will always be thicker than water. Pero sa mga ikinikilos po ni Senator Amy Marcos, parang wala na siyang suporta sa kanyang kapatid. Hindi siya nagpunta para suportahan si President Bongbong sa Luneta. Buti pa si VP Sara, nagpakita sa Luneta. Mas ginusto pa ni Senator Amy na umattend sa Davao Prayer Rally para lang makarinig ng pang-iinsulto at pagpapahiya sa kanyang kapatid. Hindi ko alam kung paano natanggap ni Senator Amy ang pang-aalipusta ng mag-amang Duterte sa kanyang kapatid. Sa tingin ninyo, hindi kaya mabawasan ang suporta ng taong bayan kay Senator Amy? Magbasa po kayo ng mga comments all over social media at ang daming nagsasabing na wala na sila ng amor, ng tiwala at hindi na iboboto muli si Senator Amy. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa na magkakaayos din ang Marcos Duterte. Hindi nyo ba napapansin? Pinagtatawanan na ng mga kalaban, ng mga pinklawan, dilawan, ang Uniteam. So pinagpipiestahan na po ng mga kalaban ang nangyayari sa Uniteam. Pero I stand with our President. Hanggat hindi niya sinasabing buwag na ang Uniteam, hanggat hindi nagsasalita si VP Sara na buwag na rin ang Uniteam, naniniwala pa rin po ako na magkakaayos po ang lahat. Kalimutan na natin kung ayaw ni ex-President Rodrigo Duterte na makipag-ayos kay President Bongbong. Actually, talagang hindi siya makikipag-ayos Dahil ngayon nga po, ay hindi siya naniniwala dun sa inilabas na report ng PIDEA. Dahil matatandaan po natin, naglabas ang PIDEA ng statement na wala ang pangalan ni President Bongbong sa listahan ng PIDEA dun po sa tinatawag na narco list. Pero siyempre, hindi po yung matatanggap ni ex-President. Dahil sabi nga niya, why would PIDEA release a derogatory report on Marcos? So, kinontra po ni former President yung inilabas ng PIDEA na pronouncement na ang pangalan ni President Marcos was never on its drug watch list. Sabi pa niya sa isang conference sa Davao City, ilalabas daw niya sa publiko yung dokumento once he gets his hands on the said document. Sabi mo ngayon, yung PIDEA wala raw record. Itong mga PIDEA, mga ugok to. Sino ba namang PIDEA magbigay? O sir, ito yung record mo doon sa narco. But anyway, hanapin ko yun. As soon as it is in my hands, I will release it. Yung presidente, manghingi ng sarili niyang derogatory report, ibigay mo, tingnan mo, kung wala na si Marcos, maglabasan uli yan. So with their former President Rodrigo Duterte, ilabas niyo po yung listahan. Ilabas ninyo yung sinasabi niyong narco list. Kailan ba sinabi ni former President na nakita niya yung listahan ng PIDEA? Yan po ay nung panahon na ang presidente ay si Noynoy Aquino. Basahin ko po itong post ni Reggie Batugo Thailand at kayo na po ang humusga kung may punto itong si Reggie. Sabi po niya sa kanyang post, think about this. The Aquinos have long been political rivals of the Marcos family and they have fought tooth and nail to dismantle and discredit the Marcoses. Duterte claimed to have seen the PIDEA's narco list while he was mayor and the sitting president was an Aquino. With the president having more power and access to the list than a mayor, it raises questions as to how and why Duterte was able to see it. And if the Pinoy administration had evidence to prove
that Marcos was on the PIDEA's narco list, it's likely they would not hesitate to use that as ammunition against him. After all, the Aquinos mission has consistently been to discredit and destroy the Marcoses. Dahil sabi nga po ng PIDEA, from its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our NDIS. Based on all the foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. So hihintayin po natin itong sinasabi ni former President na ilalabas daw niya sa publiko yung dokumento once na makakuha siya ng kopya. Ano kaya ang masasabi ni former President Duterte sa ipinahayag ng kanyang kaalyadong si Senator Bato de la Rosa nung sinabi nito na si Marcos ay wala sa narco list? Sabi po dito sa balita sa Philstar Global, kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kailanman ay hindi nakasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang narco list nung siya ay chief ng Philippine National Police, taliwas sa aligasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni De La Rosa na sa kanyang buong panunungkulan bilang top cop ng bansa ay hindi niya nakita ang pangalan ni Marcos sa listahan ng mga personalidad na sangkot sa illegal drug trade. Wala akong nakita. May mga chismis lang, pero sa aking mga listahan noong ako ay Chief PNP, wala akong nakita. Pagbibigay diin ni De La Rosa, pinabulaanan ang akusasyon ni Duterte. Nang tanungin kung si Presidente Marcos ay inimbestigahan o pinaghinalaan sa illegal na droga, sinabi ng dating PNP chief na wala, hindi namin siya inimbestigahan. So sa tingin ninyo, saan nang gagaling itong sinasabi ni former President na nasa listahan daw ng PIDEA ang pangalan ni President Bongbong Marcos? Pero ibibigay po natin ang benefit of the doubt kay former President Rodrigo Duterte at hihintayin po natin na makakuha siya ng sinasabi niyang listahan na nandoon ang pangalan ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Until such time, yung mga sinabi po ni former President ay puro hearsay lang, paninira at hindi po dapat paniwalaan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina, peace.